Hello mga believer! This is your mentor, Billy De La Fuente. Let me share to you guys yung kung ano yung mga pinagdaanan kong failure sa buhay. Sa kung ano mang success, o kung ano mang growth, o kung ano mang resultang gusto mong makuha, sa tingin ko, makukuha mo na. Hello mga believers! Welcome sa ating Believers Daily Vlog. And syempre, for tonight, meron tayong special guest, okay? Na inimbitahan natin kasi napabisita siya, okay? Dahil kakalabas lang niya ng first car niyang nabili sa aming business. Ting, ting, ting. No other than Jad Ravino! Yay! Hi guys, and hi mga believers! Ayan. So guys, actually, maraming makaka-relate dito. Okay, as you can see, okay, si Coach Jad ay isang mahiyain. Or introvert. Pwede rin. Pwede rin, di ba? Ako extrovert, introvert. Okay? And so, syempre, di ba, bago tayo magsimula, pwede ba, Coach Jad, pakilala ka muna sa kanila? Yun, hi. So ako pa si Jad Ravino. So syempre, bago ko simulan yung negosyo na to, nung ano pa, mga 2000, bago mag 2017, diba? So simulan ko to yung negosyo, pero no idea ako sa anong ginagawa. So syempre, IT ako dati. So mga 10 years in halos. Maliban doon, syempre, nagpo-photo rin ako. Ah, oh yeah, oo nga, photographer, correct. Mga racket pag weekend, mga wedding, mga debut, o kaya portrait lang. So yun yung mga hustle ko dati. Tapos minsan, pag nagkakataon, basketball din. Ah, mahilig ka din mag-basketball. Mga ano lang, mga papawis lang din. So syempre minsan may mga pustahan. So kumikita tayo ng onti doon. Wow, so magaling ka mag-basketball, ha? Dati yan. Ayun. So, hindi, actually shooter naman talaga siya eh. Pero ngayon injured na. So, Oo nga eh. retired na agad. Pero, so, dun sa yung IT, anong klaseng work meron ka sa bilang IT professional? Bilang IT ko noon, developer, pero more on developer, pero mas pinili ko yung QA. O yung nag-test ng mga software. Ah, quality assurance ba ibig sabihin na? Tama, mga ganun. Ah, ano mga types of software ba yung mga pinagman talaga? Ayan. So guys, bagong pintura si Ting Ting Ting. Okay, yan. Pakita natin. Zoom natin. Zoom. Yan. So, ayan si Ting. Bagong gold na pintura natin. Siyempre, ayan, di ba? Si Ting, lahat naman nagtiting-ting dito. Talaga payaman, pare, di ba? And pagka narinig nyo yan, ibig sabihin may malupit na namang naibagsak na i-share sa inyo. But, so, going back, di ba? Passion mo bang maging photographer? Naging passion ko rin siya. Tsaka sabi rin yung lolo ko daw dati nagpipicture. Oh, baka naman natin. Okay. Kumbaga nasa dugo na eh, no? Now, diretso na kaagad tayo kasi guys, sinadya niya pa talaga. Actually, kapitbahay ko siya. And bago siya umuwi, di ba? Dumaan mo na siya dito kasi gusto niya yung unang araw ako yung makakita yung kanyang mentor, di ba? And so question, what made you decide, di ba, na mag-start magnegosyo? Eh, ang problema nga is mahiyain ka. Ayun. So, una, syempre since parang 10 years na ako employed nun sa iba't ibang kumpanya yun. Nakailang ka? Mga naka-anim. Oh, wow. Diba? So, naranasan ko yung mga contractual, mga regular, ganyan. Naranasan ko yung iba't ibang, kumaga parang iba't iba yung kultura sa kumpanya. Like, mga may multinational, may local din naman. Ayun. So, ang nakapag-decide sa akin nun, parang paulit-ulit yung ginagawa ko. Tapos, kahit anong sipag ko nun, ganun pa rin yung sahod. Ah, okay. So, mabagal yung growth, ganyan. At ang pinaka-nakainis doon, kasi nga taga-Pasig, diba? So, pag traffic lagi, malit ka naman isang minuto, ang laking epekto na sa performance mo. Kahit naman tagahan mo, pero yun yung mga bagay na hindi may iwasan. Kaya, Dati. Kasi syempre, baka na nanonood si Mayor Vico Soto, diba? Oo nga. Okay na ngayon. Okay. Pero yun nga, yun yung point doon. Parang parang medyo hindi mo control yung environment. Kaya, yun din sa advantage. Kaya na-consider mo magnegosyo? Tama. Kaya advantage yung negosyo for my own scenario dati. So question, magiging hindrance ba ang pagiging mahiyain o introvert sa pagnenegosyo?
Sa una, medyo. Kasi syempre kailangan mag-adjust. Parang paano mo makakausapin kung hindi ka naman hindi mo siya ginagawa dati, or paano makakausapin si mga kaibigan mo, kaya klase mo dati. So, yun yung parang naging struggle doon. Pero yun nga, since meron training nga na naituro nyo, diba, na-apply ko yun, at andito na ako. 7 years na nga pala akong ginagawa yung negosyo. Ayun. So guys, diba? Hindi yan overnight success, diba? 7 years niyang inaral na mag-business, magkaroon ng entrepreneurial mindset, and unti-unti mong na-conquer yung pagiging mahihain mo, tama ba? So, sa 7 years mo, diba, parang few months, may wala pa tayong 1 year diba? Kasi, syempre, sa dami ng aking mga associates at saka member ng isang organization, hindi ko naman lahat nami-meet, tama? So, ilan lang tayong months na nag-mentor kita? Mga February. So, mga 6 months pa lang naman. Grabe guys! Ting! Diba? 6 months pa lang alis yun. 6 months, nakabili ka na ng kotse? Boo! Ay, hindi naman. Ilan? Halos mga 1.5 taon. Okay. Pero syempre, napabilis nung Nandito na. Okay. So, meron kaming since startan na Project 1, ang goal natin is mag-develop. Diba? Kaya nga, kina-character unlock na natin siya. Ching! So, makikita nyo sila daily, no? Nalalabas sa aking mga daily vlogs. Okay, kaya pakilala natin sila isa-isa, no? So, yun pare, syempre, diba, nung nasabi mo nga, mga ilang months, dun sa mentorship natin, and marami for sure na nanonood sa atin right now, no? Let's get down to the meat. Ang title ng vlog natin is paano ba, okay, magnegosyo ang mahiyain, or paano ba makakapagnegosyo ang isang mahiyain. Okay, kasi syempre mahiyain ka, may pa ka sa sales. Syempre pag negosyante ka, binibenta mo yung negosyo mo or service. So, ano yung mga tips na pwede mong ibigay? Simulan mo na, number 1. Tips siguro, alamin mo yung why. Ba't mo siya gagawin? Kasi kailangan mo, ba't mo siya gagawin? Parang iisipin mo, pag nahiya ka, hindi mo makuha yung gusto mong makuha. Tama. So, isa yun, kasi syempre pag alam mo, kunyari, kailangan naman ng kakilala mo ng produkto, ba't di mo yung offer? Tama. Pag may nangyari sa kanya, parang syempre isipin mo, parang kasalanan mo pa. Ayun. In short, dapat mahiya ka dun sa pagiging mahiyain mo. Di ba? Kasi pag hindi mo tinulungan, tapos let's say may maganda ka service or may maganda product, tapos sagasakit pa siya, hindi kasalanan mo. Magandang idea yun, di ba? Okay, number 2. Number 2 naman, paano ko siya na-overcome? Siyempre yung trainings din. Kasi usually pag mahihain or yung mga hindi madalas ko mauusap, ang iniisip namin, paano ko siya kakausapin? O ano yung pwedeng maging parang paraan para makausap ko siya? Okay. So, syempre, di ba pare, nasa sales tayo. So, alam nga namang pag-practicean mo yung kliyente mo. So, might as well, sa training, pag-practice ka na dun sa mga pwede mong pag-practicean na hindi magsasacrifice yung sale. Tama? Okay. Number 3. Number 3 sa paano overcome natin. Syempre, meron tayong mga bagay na mga parang may isip mo na baka ma-awkward sa'yo, kaya naman kung ano sabihin nila. Kung parang parang bahala na. So kumbaga wag mo na masyadong pag-isipan kasi mas lalo kang kakabahan, tama ba? Mahirap yung analyze paralyze. Yun, mas worse yun kasi di ka na talaga gagalaw kasi puro ka naisip, diba? Kaya nga. Yun. So, yun yung mga rason ko paano ko siya na-overcome na maayos din. Oh guys, diba? Napaka-simple lang pero rock and roll yung talagang mga shinare sa atin ni Coach Jad, diba? And ako personally as a mentor, ginagawa ko, ine-expose ko, no? Yung mga mini-mentor ko, yung tipong parang, alam mo yun, madidiscover nyo. Yung, hindi lang pala to yung limitations ko. Okay, pwede ko palang ma-overcome yun. Okay? Nilalabas ko rin sila sa comfort zone nila. Agree ba, bro? Yung mga training sa atin minsan parang na-awkwardan ka pero
biglang nakita mo in the end na parang, oh, wala pwede, no? Ano naisip mo pag ganun? Di ka ba nababad trip sa akin? Kasi parang, si Mentor Billy naman, no? Tapos biglang, di ba? Di ba, parang ano lang, parang, oh nga, no, kaya ko pala yun. Parang ganun. So, parang in-expose kasi ni Mentor Billy, o kahit sino man mag-train sa akin, parang, oh nga, no, pwede pala yun, pati ko siya ginagawa. O kaya, oh nga, no, meron pala ako nun. Diba? Tapos ano pa, gumagawa ako guys ng safe environment para hindi mabubuli yung mga mahihain. Kunwari nagkamali, di ba? 1 plus 1. Sabi mo 4. Di ba usually ganun yung nangyayari dati? Di ba kaya nadadagdagan yung pagiging mahihain natin dati. Actually, would you believe ako po mahihain ako noon? No, na-train lang ako ng mga magulang ko na maging confident sa sarili ko. And daan-daan kong na-conquer yun. And syempre, yung mga natutunan ko nun, tinuturo ko ngayon sa aking mga mentees. No? And kapag safe yung environment, pag nagkamali ka, hindi ka pagtatawanan. Papalakpakan ka pa at susuportahan. Tama yun. Tsaka, tuturo na sa'yo ano yung dapat mong ginawa doon. Paano hindi ka na magkamali sa susunod. Tama. 'Di ba? Kasi kadalasan, pinagtawanan ka. Sinabi pa, nagtanong ka nga, bobo pa. 'Di ba? Walang masama magtanong. Tama? Tama. 'Di ba? Okay lang magkamali. Basta alamin mo yung lesson. And then, para hindi mo na uulit-ulitin. 'Di ba? Sa buhay man, sa eskwelahan, or sa work. Tama 'Di ba? Ano pa yung mga ginagawa natin before? Okay? Bukod sa nagkikreate tayo sa safe environment, gumagawa tayo ng mga accountability partners. No? Na pwedeng mag-mentor sa kanila one-on-one, online, offline. And ano masabi mo dun, bro? Na syempre usually, 'di ba, pag sa mga taong mahihiyain, sinasabi nila onti lang friends sila. So, pagka nagkaroon ka ng ganong type of community, ano na feel mo na welcome, tapos lahat okay, tinitignan na hindi mo kailangan maging perfecto o napakagaling, tama? Pero pwede namang mag-grow. Ang important is willing kang mag-grow. So, during that time na nagsimula kang magnegosyo, ano yung nararamdaman mo na you're part of a community na lahat gusto maging successful at lahat nagtutulungan? Actually, ngayon maganda sa community kasi kahit na parang nasa gilid ka lang o observant ka lang, sila minsan mag-encourage na parang, syempre, hindi naman magbago, pero improve mo yung sarili mo, di ba? But kahit padahan-dahan. So, kasi naman na i-push mo agad, tapos syempre pag na-discourage, so mawala yung kumbaga parang yung development mo, mapuputol siya. Eto guys, malupit, di ba? Si Coach Jad, nakapaglabas siya ng kotse. Actually, dinala niya kanina. Pinasakay na kami. Ano yung coaching na bili mo today? Yung Ford Everest yun. Boom! Grabe! Ting, 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 ting. Diba? Take note guys, 50% down. Grabe, nakakabaliw. And yung Ford Everest na yan, pag nakita nyo, pwede mo ba ma-describe anong kagandahan doon sa ating sa bago mong Ford Everest? So yung sa bago, malaki siya. Diba? Sobra. So pang pamilya, pang outdoor, at syempre ngayon mabango pa, may loob. Pero maganda kasi iba yung dating niya. Parang executive yung dating mo dun sa laki niya sa kanya. Tama. Tapos kulay silver di ba? So guys, kinilatis na namin, pumasok na kami. Tapos sobrang nabaliw ako dun, bro, yung yung parang iPad. May iPad sa loob. So wala nang buttons, iPad na siya. CarPlay, and then ano yung mga ginagawa doon? Ayun, meron na siyang kasamang Google Map. So instead na mag-Google Map gamit yung phone, yun ang ginagamit ko doon. Nice. Wala traffic doon, yung ganun. Pwede ka rin manood? Pwede rin manood. Anong pwede? Gawa ko na rin. Yung mga video lang din. Astig. So, ano yung pakiramdam na, alam mo yun, nakapaglabas ka ng isa sa mga pangarap mo? Finally your own. Yun. So, sa mga pangarap, maganda yung kasi parang i-bridge siya. So, hindi talaga yun yung pinaka-main target ko nun. Pero, iniisip ko rin na pwede siyang pandagdag para makuha ko yung pinaka-gusto ko nun. Diba? Ayun. So, syempre nag-inquire na rin tayo doon. Pero maganda kasi yun yung para magiging stepping stone para makuha ko. O kumbaga para mag-level up pa. Ano ba yung pinaka-ultimate dream goal mo? Yun. So yung dream car. Yeah. Oh, dream car pala. So ngayon, syempre, yung BMW na Z4. Yun. Wow! Bakit? Diba? Walang basagan ng trip dito sa ating channel. Tama. Ayan. So yun. So yun yung parang, isang
motivation natin doon. Para din mag-isipagit tayo kumbaga. So ito bro, last na no? We hate to do this but syempre limited ang time. Ano yung final message mo sa lahat ng mga believers na nanonood sa atin right now sa Facebook, sa TikTok, sa LinkedIn, sa lahat? Okay? Ayun. So, syempre message natin okay lang maging mahiyain. Diba? Okay lang maging tahimik. Pwede ka pala mag-improve doon. So, sa negosyo na to, nakita ko na hindi mo siya hindrance or hindi siya hindrance para para hindi ka mag-improve sa sarili o kaya kumita na malakas sa kahit na negosyo. So, pwede mo siya magamit as a tool na ikaw ito dati, tapos ikaw naman to ngayon. So, yun ang maganda kasi sa team natin, sa community natin, tinuturo yung personality development. So, hindi siya puro negosyo lang. Pati yung sarili mo nag-i-improve din naman. Yes! Ting, 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 ting! So, Coach Jad, maraming salamat, no? I hope mas marami ka pang ma-achieve. And with that, guys, no? I hope, no? Pagdating ng panahon, maging successful din kayo. Syempre, dito sa ating channel, no? Road to 100,000 itong 2024. I hope maging part ka ng journey na yun. Pag nakikita nyo yung aking buhay through my daily vlogs, mas sinishare ko sa inyo nang para magkaroon kayo ng value-adding content. So, if you like this vlog that we posted tonight, please hit that like button. Okay? Turn on that notification bell and comment down below. Okay? And then, syempre, share this video. Okay? Sa mga friends mo na pwedeng nangangailangan. Okay? So, with that, guys, this is your mentor, Billy De La Fuente, and Chad Rabino. signing off. Bye, guys! Ting, 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 ting.